Kamusta mga kaibigan? Well, it's me, Teacher Kevin PH, and we are back with another video. Marahil isa kayo sa mga clients na nagtanong na via online, sa Messenger, sa Facebook o sa kahit na ano pang social media platforms, mga kaibigan, no? Na parang naghahanap kayo ng technician na mag-aayos ng inyong computer. For example, nag-post ka looking for computer technician. Siyempre, sasabihin mo din yung issue ng computer mo. And baka meron ng isang nag-comment na, "Ma'am, sir, fix ko via remote. Ma'am, sir, repair ko via remote." Pag-uusapan natin sa video to kung ano bang tinatawag nilang remote access repair. Yes, kapag nakabasa na kayo ng ganitong komento sa online, no, na ma'am, ayusin natin via remote. Well, this consists of softwares, mga kaibigan, no? Or a software na kung saan pwede nating bigyan ng access yung isang computer technician, yung isang tao, yung isang user para i-fix kung ano man yung problema na meron sa ating computer. And dito, syempre, kailangan din natin ng pangmalakasang internet connection, and make sure lang din na hindi mabagal yung computer mo o ng kahit na sinong technician na pwedeng mag-ayos, mag-control sa computer mo. In short, kung titignan natin yung isang computer, mga kaibigan, once na nabigyan na natin siya ng access, no, sa ating computer, siya na mismo ang magkocontrol. Siya na mismo ang gagalaw. Siya na mismo ang magkocontrol, mga kaibigan, gamit yung computer niya. Kahit malayo siya, kinokontrol niya kung ano yung meron sa iyong computer. Pero bago maisagawa ang tinatawag nilang remote repair, mga kaibigan, dapat meron din kayong software. And sa pagkakaalam ko, merong dalawa, or do not know, for sure marami pang ibang mga softwares na pwede natin gamitin. One is the famous na TeamViewer, at yung isa naman is yung AnyDesk, na libreng-libre ngayon, mga kaibigan. So yun, so once na may mag-alok sa inyo, dapat naka-install sa inyo ang AnyDesk or TeamViewer or any software na recommended by the technician, para yun yung gamitin niyo to connect with each other. So, ganoon lang kasimple, mga kaibigan, kapag remote access, kokontrolin ni technician yung inyong computer. Siya mismo ang magkocontrol kahit na malayo siya. Pero this one is limited only to software issues sa mga computer ninyo. O pwede rin naman kadalasan software installation, yung katulad ng ginagawa ni Teacher Kevin PH. Nagpapa-remote access yung iba para mag-install tayo ng software. In terms of hardware naman, ibang usapan na yon. Mismong physical na computer mo ang problema doon. So again, yung remote access, limited lang siya sa software troubleshooting at software installation. Diba? Ganun lang kasimple, mga kaibigan. Once na may mag-alok sa inyo, ganun yung mangyayari. Kokontrolin ng technician yung inyong computer kahit na malayo siya. Basta't bigyan nyo lamang siya ng access kung ano man yung gamit ninyong software. Yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at huwag nyo pong kakalimutang mag-subscribe.